Ilang araw bago ang undas, problema pa rin ng mga residente ang tubig baha sa Panakan na Public Cemetery sa Davao City. Tiniyak naman ng Economic Enterprises ng lungsod ang pagkikipagtulungan sa iba pang mga departamento para mabigyan ng solusyon ang problema sa tubig baha doon. Si Regine Lanusa sa sentro ng balita. Kahit nananatiling lubog sa tubig baha ang ilang bahagi ng Panakan Public Cemetery dito sa Davao City, patuloy pa rin sa pagbisita sa kanilang mga patay ang karamihan. Tulad na lamang nitong si Pacifica Panunsya na maaga pa'y nagtungo na dito upang maglinis at magtirik ng kandila sa nicho ng kanyang anak. Aminado ito na nababahala siya tuwing bibisita. Lalo't kailangan pa niyang daanan at tumalon-talon sa mga nicho na lubog sa tubig baha. At dahil sa kanyang edad, nag-aalala itong baka madulas siya. Kaya naman umaasa ito na marirehabilitate na ang nasabing sementeryo. Dahil matagal na umano itong ganito ang kanilang sitwasyon. Sir, oy kay kanang usahan kung hamodo ako diri maglisod ko kay tuhod lagi sakit. Mahadlok ko kung aning pansyon ba. Mo na ana. Samantalang itong si Ernesto Basister naman ay iilang oras din na naglibot-libot sa Panakan Cemetery upang hanapin ang kanyang mga kaanak na dito inilibing noon pang 1980s. Nang nakita nila ang nicho ng kanilang kaanak, ay agad naman nilang nilinisan at nagsindi ng kandila. Pero ang libingan ng kanilang lolo at lola ay hindi na nila napuntahan dahil kasali ito sa mga nicho na inabot na ng tubig baha. Ang mga tagtungod nga nagipanlubong diri mapakita sa opisina aron mahibalan og pila gyud ang mga buko nga kaunon ba. Kay abunuhan siguro ni usbon na ni. Dahil sa nasabing mga panawagan, ayon sa head ng Davao City Economics Enterprises na si Maximo Macalipis Jr. ay nagpatulong na sila sa ibang departamento ng lokal na pamahalaan para masolusyonan na ang problema ng tubig baha. Ipinatupad na rin noon pang September 24, 2024 ang resolusyon dito na wala munang ililibing dito upang mabigyang daan ang pagpapatupad ng solusyon sa problema sa tubig baha habang pinuproseso pa ang rehabilitation ng nasabing sementeryo. Dagdag pa nito, gagawing standard sa gagawing rehabilitation ng wireless cemetery kung saan i-compartmentalize ang mga nicho. Then we requested already katong submersible pump with operator sa atong ancillary service office, sa city engineer's office o CDRMO to address the stagnant water of flooding. Kay sa location yun siya, wala man gud sa amo ang expertise. Samantala, ang dating problema sa baha dito sa mga public cemetery na solusyonan na. Sa ngayon, makikitang tuyo na ang lupa at wala ng tubig baha. Pinutol na rin ang mga lampas tao ng mga damo dito, kaya maaari nang makabisita at makapagsindi ng kandila ang mga individual na may patay dito. Kung maaalala na dati, iilan sa mga bumibisita dito ang nagsisindi na lamang ng kandila at nag-aalay ng dasal sa malaking krus dahil hindi na makapunta sa nicho ng kanilang patay dahil sa baha at nagtataas ang mga damo. Sinabi rin ng Davao City Economic Enterprises na sinisimulan na ang rehabilitation ng nasabing sementeryo. Sa ngayon ay nagpapatuloy na ang kanilang pagsasagawa ng inventory sa mga nakalibing dito na maaaring ilagay sa ossuary o kung gusto ng pamilya na i-cremate na lamang. Iputang sa ossuary or kung gusto nila ipa-cremate para na available na area ma-develop nato sama pod sa wireless na standard. Same pod sa Maliban sa Panakan at Maa Public Cemetery, ay target din ng lokal na pamahalaan na mai-rehabilitate ang iba pang sementeryo dito sa Davao City. Mula sa PTV Davao, Regine Lanusa para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.